Mahigit 100 taon ang nakalipas lumitaw ang mga Titan sa isang mahiwagang paraan at nilamon ang halos lahat ng sangkatauhan. At sa pagtatangkang panatilihin ang mga halimaw na ito sa bay, ang mga nakaligtas ay nagtayo ng 3 concentric na pader. Gayunpaman, kahit na ang mga pader na ito ay pumipigil sa mga Titan mula sa pagsalakay sa mga nakalipas na dekada, walang garantiya na hindi nila ito masisira. At si Eren, Armin at Mikasa ay 3 magkakaibigan na nakatira sa isa sa mga lungsod sa loob ng pader at nangangarap na matuklasan kung ano ang nasa kabilang panig. Ang pangunahing layunin ng magkakaibigan ay makita ang karagatan, kaya't isang araw nagpasya silang tumakas, ngunit mabilis na napigilan ng grupo ng mga sundalo. At sa mga oras na aarestuhin na sila, dumating si Sauda na isang matalik na kaibigan ni Eren at pinigilan sila na mahuli. Nang biglang nagsimulang manginig ang lupa at isang nakakatakot na dagendong ang papalapit sa pader. Si Eren at ang kanyang mga kaibigan ay nakatingala nang makita nila ang ulo ng isang Titan na mas malaki pa kaysa sa pader. At dahil natakot, sinubukan nilang tumakbo habang sinisipa ng halimaw ang konkretong pader at nagawang gumawa ng butas. Pagkatapos ay inutusan ni Sauda ang kanyang mga tropa na ihanda ang kanyan at salakayin ang nilalang habang ang lungsod ay inuulan ng malalaking tipak ng bato. Pagkatapos ay 12 ng Titan ang lumitaw sa butas at sumalakay sa Monzen at ang ilan sa kanila ay napinsala ng kanyan. Ngunit sa lalong madaling panahon ay muling nabuhay at brutal na nilamon ang mga sundalo. At hindi nagtagal para sa mga halimaw na marating ang gitna ng lungsod at sinalakay ang mga residente, at sa gitna ng kaguluhan sinubukan ni Eren na tumakas, ngunit natagpuan nito ang kanyang sarili na nakulong sa koridor kasama si Mikasa at ang iba pang tao, at nakikita ang halimaw kung papaano nito hinuhuli ang kanilang biktima. At sa pagtatangkang magtago, tumakbo ang mga residente sa isang warehouse, ngunit isang maliit na bahagi lamang ng grupo ang nagawang makapasok sa loob. At sa mga sandaling yun, si Eren at Mikasa ay nagkahiwalay dahil iniligtas ng babae ang isang sanggol na inabandona. At dahil napagtanto na hindi nagawa ng kanyang kaibigan na makapasok sa loob, sinubukan ni Eren na umalis upang hanapin siya, ngunit ang pinto ay nakalock at hindi ito makalabas. Nang lumitaw ang isang nakakatakot na Titan at nakita ng binata na tinapos si Mikasa sa kanyang harapan, pagkatapos ay lumabas si Eren upang tignan ito, ngunit walang nakitang bakas niya. At ang warehouse na kanyang pinagtataguan ay inatake at nakita ni Eren ang agos ng dugo na nanggagaling sa katawan ng mga residente. At sa kanyang pagtakas, siya at si Armin ay nagkahiwalay, ngunit pareho silang nakaligtas sa pag-atake at 2 taon ang nakalipas ay naging miyembro ng Survey Corps. At dahil nasira ang pader, ang mga nakaligtas ay nagdusa sa kakulangan ng pagkain sa dahilan na malaking farmland ang nawala. Kaya ang misyon ng Survey Corps ay ibalik ang mga nasirang pader at ipinakita sa kanila ang pangunahing sandata na kanilang gagamitin upang makamit ang layunin na ito. At bago magliwanag, ang grupo ay umalis at tahimik na naglakbay at binibigyan ng pansin ang anumang kainahinala. At sa kanilang daan, narinig ng isa sa grupo ang iyak ng isang sanggol at nagpasya na huminto upang tulungan ito. At dahil determinadong mahanap ang bata, si Hyena at Eren ay sinundan ang ingay at napunta sa isang madilim na lugar. Gayunpaman, nang makalapit sila sa sanggol, natuklasan nila na isa rin itong Titan, at nang makita sila, ito ay nagsimulang sumigaw at nagpupumiglas. At sa mga sandaling yun, napagtanto ni Hyena at ng grupo na tila may mali, at hindi rin nagtagal bago dumating ang iba pang halimaw upang lamunin sila. Nang biglang tumakbo pabalik si Hyena at Eren at napagtanto na ang iyak ng bata, at nakuha ang atensyon ng mga nilalang sa paligid nila. At sa panahon ng paghabol, marami sa mga sundalo ay namatay at ang mga nakaligtas ay napalibutan. At ayon kay Hinge, ang tanging paraan upang tapusin ang mga Titan ay wasakin ang laman sa likod ng kanilang leeg, dahil kung anumang parte ng katawan nila ang masira ay magagawa pa rin nila itong ibalik. At upang tamaan ang mahinang parte ng nilalang, kailangan gumamit ng mga sundalo ng isang propulsion na nagpapahintulot sa kanila na malayang gumalaw sa himpapawid. At sa mga oras na natatapusin na ang mga sundalo ng Survey Corps, dumating si Captain Shikishima at ginamit ang kanyang espada upang laslasin ang likod ng ulo ng halimaw. At kasama niya ang isang batang babae na kilala bilang Grim Reaper dahil siya ang miyembro ng kanyang team na may pinakamaraming bilang ng napatay na Titan. At pagkatapos na tapusin ang isa pa sa mga halimaw, mabilis itong nakilala ni Eren, at ito ay walang iba kundi si Mikasa na nagawang makaligtas sa atake 2 taon na ang nakakalipas. At matapos na tapusin ang kanyang misyon, umalis ang dalaga kasama si Shikishima at nagpatuloy si Eren kasama ang kanyang pluton.
Sinisi ang lalaki dahil sa nangyaring pag-atake at nagsimula ng isang laban kay Jin na inakusahan siyang may kasalanan sa pagkamatay ng kanilang mga kasama. Ang dalawang lalaki ay nagpalitan ng ilang suntok at si Eren ay nanalo sa laban sa pamamagitan ng pagtuhod sa kanyang kalaban pagkatapos ay lumitaw si Mikasa at pinutol ang kanilang laban. At sa mga sandaling yun sinubukan siyang kausapin ni Armin at nagtanong kung ano ang nangyari ngunit hindi siya pinansin ng babae at tuluyang umalis. At hindi nagtagal dumating si Shikishima at tinanong ang pangalan ng batang lalaki at nang nagpakilala si Eren nagulat ang kapitan at sa hindi malamang dahilan ay inimbitahan siya sa isang pribadong pag-uusap. Pagkatapos ay ginamit ng lalaki ang pagkakataon upang kumbisihin si Eren na ang tunay na kalaban ay hindi ang mga Titans ngunit ang gobyerno. At ayon kay Shikishima ang mga pinuno ang nagkulong sa mga residente sa loob ng mga pader na parang hayop at sila rin ang may kasalanan sa pagkawasak na naganap 100 taon ang nakalipas. At matapos na sabihin ang mga salitang ito umalis ang kapitan at sa gabing yun nagpasya si Eren na kausapin si Mikasa at sinabi ng binata na masaya ito dahil nakaligtas ang babae sa pag-atake ng mga Titan ngunit inihayag ng babae na ang sanggol na sinubukan niyang iligtas ay nilamon. Muntik din lamunin si Mikasa ng nilalang ngunit hindi tulad ng bata siya ay maswerte na nakaligtas nang biglang lumitaw si Shikishima at binigyan si Mikasa ng isang mansanas. Si Eren ay lumayo at nagulat at naghihinala na ang babaeng kanyang minamahal ay may relasyon na sa ibang lalaki. At nang makita na nawalan ng pag-asa si Eren dinala siya ni Hina sa isang liblib na lugar at pagkatapos ng maikling pag-uusap ay yamakap sa kanya upang halikan siya at sa mga sandaling yun lumitaw ang isang Titan at nilamon ang batang babae. At muli naramdaman ng Titan ang presensya ng mga tao at pinalibutan ang buong lugar at sa gitna ng pag-atake nagmadali ang sundalo upang isuot ang kanilang mga gamit at si Mikasa at Shikishima ay mabilis sumabak sa labanan. At marami sa mga mandirigma ay namatay sa panahon ng laban at naging pagkain sa mga halimaw. Samantala isang nakamaskarang lalaki ang sinamantala ang gulo upang nakawin ng isang truck na puno ng mga pampasabog na gagamitin sa butas ng dingding. Gayunpaman siya ay pinigilan ni Lil na naghagis ng apoy sa truck at pumasok sa sasakyan at kinuha ang manubela. Ang dalaga ay nabulag sa kanyang galit sa mga Titans dahil naging sanhi ito ng pagkamatay ng kanyang nobyo kaya nagpa siya itong gamitin ng mga pampasabog upang tapusin ang ilang kalaban hanggat maaari at hindi inisip kung ikakamatay niya ito. At ang problema ay muling nabubuhay ang mga Titan at patuloy na nilalamon ang miyembro ng mga platon at nagpa siya si Eren lakasan ang kanyang loob upang harapin sila. At mula noon siya ay nagtatagos sa mga nilalang na yun ngunit sa mga oras na ito siya ay nagpa siya tumigil mabuhay sa takot at lumaban. At dahil hinimok ni Shikishima na gawa ni Eren na tapusin ang kanyang unang Titan ngunit nauwi sa bibig ng isa pang nilalang at naputol ang kanyang binti. Habang siya ay itinapon sa itaas ng isang gusali habang ang kanyang mga kasama ay nagsama-sama upang patumbahin ang bawat isa sa kalaban. At nang napagtanto nito na nawala si Eren nagsimula itong hanapin ni Armin at nauwi ito sa pagkakahuli niya. At nang makita na lalamunin ng lalaki ang lahat ay sinubukan na iligtas siya ngunit ang Titan na nakahuli sa kanya ay tila may matigas na balat dahil walang atake ang tumatalab dito. Si Armin ay nilamon ng buhay at si Eren ay tumalon sa bibig ng nilalang upang iligtas ang kanyang kaibigan at matapos na itapon nito papalayo ang binata ay nilamon at ang kanyang isang kamay ay naputol. At matapos na marating ang tiyan ng nilalang nakita nito ang katawan ni Hina na halos natutunaw na at sumigaw sa labis na paghihirap dahil ang kanyang balat ay nagsimulang uminit. At nang muling makita nito si Mikasa ibinigay sa kanya ni Armin ang parte ng katawan ni Eren at ang dalaga ay labis na nagalit. At kaagad bumalik ito sa labanan at ginamit ang thruster upang maabot ang likuran ng ulo ng Titan. Gayunpaman ang kanyang kagamitan ay naubusan ng gasolina at ang babae ay nahulog sa lupa. At sa mga oras na lalamunin na ito napagtanto ni Mikasa na tila may kakaiba sa Titan at natakot nang makita nito na sumabog ang katawan ng nilalang mula sa loob. At doon lumitaw ang mas nakakatakot na Titan gayunpaman hindi katulad ng iba ang nilalang na ito ay hindi inatake ang mga tao at sa halip inatake nito ang iba pang Titan at tinapos ang mga ito sa pamamagitan ng brutal na suntok. At sa pagtatangkang ipagtanggol ang sarili nito nagsama-sama ang mga Titan upang umatake ngunit ang nilalang ay mas malakas sa kanila at kahit mag-isa lang nito ay nagawa silang matalo. At dahil sa takot ang kalaban umatras ang mga kalaban ng halimaw ay sumugod patungo kay Mikasa ngunit sa halip na tumakas ang dalaga ay nanatili at napagtanto na ang Titan ay talagang si Eren.
At matapos na tumingin sa mata ni Mikasa, nagsimula itong bumalik sa orihinal na anyo at ang kanyang higanteng katawan ay bumagsak sa lupa. Mabilis na nagtungo ang kanyang mga kaibigan at matapos na putulin ang likod ng ulo ng Titan ay lumabas si Eren. Ang binata ay nakulong sa loob ng malapot na cocoon ngunit nagawa niyang makaligtas at sa mga sandaling yun naintindihan ni Henge kung bakit ang batok ng mga Titan ang mahinang parte. At nang magising ito si Eren ay nakatali at nakabusal ang kanyang bibig at pinapalibutan siya ng isang grupo ng mga sundalo na nasa ilalim ng pamumuno ni General Kubol na trinato siya bilang posibleng kalaban. At sinabi nito na sa nakaraang 100 taon wala pa silang nakitang tao na naging isang Titan at sinabi na kung ito ay magsisimulang mangyari lahat ng sangkatauhan ay nasa panganib. At ang kanyang teorya ay mayroon ng mga Titan na nagtatago sa mga pader at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang ihayag ang kanilang mga sarili. At pagkatapos na pag-aralan ng nangyari dumating si Kubol sa conclusion na si Eren ay hindi tao dahil hindi katulad niya walang tao ang may kakayahan na muling ibalik ang kanyang naputol na binti. Kaya inutusan ng matanda ang kanyang mga tauhan na tapusin siya ngunit nagpasya si Armin at Mikasa na makialam at nagsalita upang ipagtanggol ang kanilang kaibigan. Gayunpaman lumala ang sitwasyon dahil napagkamalan silang mga traidor at si Kubol ay nagsimulang maghinala na sila ay parte ng isang grupo na lumalaban sa gobyerno. At habang sinusubukan ng mga sundalo na kumbinsihin na si Eren ay nasa panig nila si Sauda ay binaril ng general at mabilis na ikinamatay nito. At sa mga oras na tatapusin na si Eren isang Titan ang lumitaw sa itaas at tinapos si Kubol kasama ang mga sundalo. Pagkatapos ay kinuha ng nilalang si Eren at tinapos ang lahat ng miyembro ng Survey Corps na susubok umatake dito. Ngunit nang makita nito si Mikasa huminto sa pag-atake ang nilalang at umalis kasama si Eren sa kanyang kamay. At sa kinaumagahan ng grupo ay kailangan baguhin ang kanilang plano at nagpasya na sundan si Eren bago magtungo sa mansion. Samantala ang batang lalaki ay nakulong sa isang puting silid at nilapitan ni Shikishima na tinanggap siya. At sinabi ng lalaki na si Eren ay espesyal dahil sa kabila ng pagiging tao nito siya ay may kakayahan na wala sa iba. At ang katotohanan na kaya nitong mag-transform bilang Titan at bumalik sa kanyang orihinal na anyo ay ginawa siyang perpektong sandata upang tulungan ang sangkatauhan na mabawi ang kalayaan nito. At dahil napagtanto na naguguluhan ng lalaki sinabi sa kanya ni Shikishima na ilang dekada na ang lumipas ang gobyerno ay gumawa ng serum upang gawing makinang pandigma ang mga karaniwang tao. Gayunpaman ang karamihan sa mga Titan ay naging mga hindi makatwiran na nilalang at mula dito ay nagsimula ang malaking sakuna sa mundo. At ayon sa kapitan ang mga Titan na ito ay hindi nauuhaw o gustong kumain na nagbibigay sa kanila ng mas mahabang buhay kaysa sa sinumang tao. At ang magandang balita ay may isang tao na nakakaalam kung paano tapusin ang lahat ng Titan ngunit ang masamang balita ay patay na ito. At kahit ayaw nitong sabihin ang pangalan ng lalaki sinabi ni Shikishima na kilala ito ni Eren at sinabing malapit sila nito noong bata pa. At nang marinig ito na pagtanto ni Eren na ang tinutukoy ng lalaki ay ang kanyang ama at tumanggi na maniwala na ang ama niya ang may pananagutan sa pagbibigay ng buhay sa mga halimaw. At habang nagulat sa mga impormasyon na tuklasan ng batang lalaki na ang kanyang ama ay pinatay ng gobyerno at si Shikishima sa katunayan ay kanyang nakakatandang kapatid. At paghahanap sa kanilang kaibigan nakakita sila ng isang bomba at nagpasyang kunin ito upang matupad ang kanilang misyon. Samantala si Eren ay pinalaya at ipinakilala sa grupo ni Shikishima at mabilis itong inalok na sumali sa grupo at pumunta sa labanan pagkatapos na kunin ang armas nito. At matapos na makuha ang missile si Armin at ang kanyang mga kaibigan ay nagtungo sa butas ng pader ngunit sa kanilang daanan sila ay nilapitan ng grupo. Ang grupo ng mga armadong lalaki ay pinigilan sila at sa mga sandaling yun ay muling nagkita si Eren at Mikasa pagkatapos ay lumitaw si Shikishima at sinabing siya ang nagmamay-ari ng missile. Hindi planong gamitin ng kapitan upang isara ang butas ngunit sa halip ay papasabugin nito ang pangalawang pader gamit ito at plano ng lalaki na tapusin ang mga Titan ang bawat isa dahil kapag nangyari ito doon lamang tatapusin ng gobyerno ang mga Titan at pagkatapos nito plano nitong sirain ang gobyerno at maging pinuno ng lugar. At nang matuklasan ang totoong plano ng kanyang kapatid nagrebelde si Eren sa kanya at sa mga sandaling yun inalala ang lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay. At noong bata, siya ang ginipig sa eksperimento na isinagawa ng kanyang sariling ama na umaasang isang araw ay ililigtas ang sangkatauhan.
At sa mga araw na yon ang kinatawan ng gobyerno ay pumasok sa bahay nila Eren at pinatay ang kanilang mga magulang ngunit ang binata ay iniligtas ni Sauda. At matapos na maalala ang lahat ng nawala sa kanya naghimagsik si Eren laban kay Shikishima at sinabing hindi siya nito papayagan na saktan ang sinumang tao. At sa mga sandaling yun kinuha ng lalaki ang kanyang sandata at tumakbo sa kanyang kapatid ngunit madali lang siyang pinatumba. At nang tumayo ito sinubukan nitong umatake sa kalaban ngunit hindi nito magawang tumama kahit isang suntok at muling bumagsak. At nang makita na sugatan ang kanyang kaibigan sumalungat si Mikasa at nauwi ito sa pag-atake sa kanya. At sa kabila ng labis na nasaktan nang makita nitong masaktan si Mikasa tumayo si Eren at bumalik sa labanan. At dahil nag-aalala na tatapusin ng kanyang kaibigan nakaisip si Arman ng plano upang tulungan siya at nagtangkang papasabugin ang bomba kung magpapatuloy si Shikishima at mga tao nito sa pag-atake. At matapos na dalhin si Eren sa truck nagpasya si Senagi na manatili at ipagsapalaran ang kanyang buhay upang ang kanyang mga kaibigan ay makaligtas. Ginamit ng lalaki ang kanyang buong lakas upang hilahin ang isang nasirang tore at habang binabaril nagawa niya itong ihulog sa sundalo. Pagkatapos ay isang malakas na pagsabog ang nangyari ngunit nagawa ni Arman na makatakas kasama ang iba pa. At habang nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang kaibigan na tuklasan nila na si Shikishima ay nagawang makaligtas sa pagsabog at hinamon si Eren sa isang laban. Pagkatapos ay ginamit ng lalaki ang kanyang espada upang tusukin ang kanyang sariling puso at inihayag ang kanyang sarili mukha at naging isang nakakatakot na Titan. At dahil determinadong tulungan ang kanyang mga kaibigan upang tapusin ang kanilang misyon nagpasya si Eren na gawin ang kaparehong bagay at labanan ang kanyang kapatid ngunit pinigilan ito ni Jin dahil walang kasiguraduhan na pag tinusok nito ang kanyang puso siya ay magbabago ng anyo. At mas pinalala ito nang dumating ang mga bagong Titan at sa hindi inaasahan inatake ito ni Shikishima. Ang kanyang kakaibang lakas ay ikinatakot ng kanyang mga kalaban ngunit nagsama-sama pa rin sila upang talunin siya. At matapos na tumira si Shasha ng palaso na may bomba sa mata nito ang natira sa grupo ay nagtulungan upang tusukin ang balat ng Titan ngunit namatay si Eren matapos nitong iligtas ang buhay ni Jin. At sa mga sandaling yun nawala ng pag-asa ang kanyang mga kaibigan na manalo sa laban at tila hindi nakagalaw sa takot. Gayunpaman ang Titan ni Eren ay bumangon at isang laban ang nagsimula sa pagitan ng dalawang Titan. At matapos na magpalitan ng mga suntok na daig si Eren sa laban dahil ang kanyang atake ay hindi tumatalab sa baluti ni Shikishima. At sa ilang segundo si Eren ay natamba at matapos na atakihin sa ulo ay hindi na nito magawang tumayo. At sa mga puntong ito kumbinsido na si Shikishima na ang kanyang tagumpay ay sigurado na at naglakad patungo sa kanyang kalaban na may layuning tapusin siya. Gayunpaman nakakagulat na tumayo si Eren at ginamit ang metal na bagay upang tusukin ang tiyan ng kalaban na Titan. At pagkatapos umatake ito sa ulo ni Shikishima at nagawang manalo sa laban sa pagwasak sa ulo ng kalaban. At ngayon naligtas na ang kanyang mga kaibigan tinulungan sila ni Eren na kunin ang missile at ilagay sa itaas ng pader. At habang umaakyat ang Titan sa pader sinamahan ito ng kanyang mga kaibigan nang bigla itong madulas hawak ang bomba sa kanyang kamay. At dahil napagtanto na pagod na ito ginamit ni Mikasa ang kanyang espada upang tusukin ito at natulungan si Eren na ibalik ang kanyang malay. At sa mga puntong ito tinipon ng lalaki ang natitira niyang lakas upang kumpletuhin ang misyon at tuluyang bumagsak. At muli kinuha ni Mikasa ang lalaki palabas sa katawan ng Titan at sinimulan ni Arman ang timer ng bomba. At sa loob ng 5 minuto ang bomba ay sasabog at kailangan nilang makaalis ng mabilis bago pa sila maubusan ng oras. At habang sinusubukan na tumakas nakita nila si General Kubel at nagulat na makitang buhay pa ito. Nang biglang kinuha ng matanda ang kanyang baril at pinaputukan si Arman sa kanyang binti. Pagkatapos ay sinabi nito na pipigilan niya ang bomba sa pagsabog at mabilis na kinuha ni Shasha ang kanyang palaso at tumira ng ilang beses kay Kubel. At nang mahulog ang general sa kabilang panig ng pader na diskubre ng lahat na siya rin ay isang Titan. At pagkatapos nitong mag-transform na pagtanto ng grupo na siya ang hari ng mga Titan na sumira sa pader at nagtataka kung papaano nila ito tatapusin. Pagkatapos ay sinabi ni Eren na sisirain nito ang likod ng ulo ng halimaw bago ma-deactivate ni Kubel ang bomba at humiling ng tulong sa kanyang mga kaibigan ng suporta. At sa panahon ng labanan nakita ni Eren si Jin na dinurog at ang kanyang galit ay nagpalipad sa kanya ng labis tungo sa nilalang.
At sa mga oras na malapit na siyang tapusin dumating si Henge at nagpadala ng mga missile upang pasabugin ang hari ng mga Titan. Pagkatapos ay sinamantala ni Eren ang pagkakataon habang nagpapagaling ang kalaban mula sa mga atake upang makalapit sa kanyang leeg at sinamahan siya ni Mikasa sa misyong ito. Gayunpaman nang maubos ang timer hindi sumabog ang bomba dahil nagawa itong masira ni Kubal. Mabilis na bumaba si Mikasa upang subukan na ayusin ito ngunit nagulat ito kay Shikishima na nakaligtas din sa labanan nila ni Eren. Sinubukan siyang pigilan ng lalaki sa pag-ayos ng bomba at nangakong isasara nito ang pader upang ang mga nakaligtas ay mamuhay ng payapa sa loob ng mga pader. Samantala nagawa ni Eren na tusukin ang likod ng ulo ng hari ng mga Titan ngunit nahuli siya ilang segundo bago pa nito tapusin si Kubal. Gayunpaman sa mga oras na tatapusin na ang kanyang kapatid inabot ni Shikishima ang tuktok ng pader at inihagis ang missile sa bibig ng halimaw. At bilang resulta pareho silang sumabog ngunit nagawa ni Eren na makaligtas at nahulog kasama ang mga debris na magsasara sa mga butas ng pader. At bago pa marating ng lalaki ang lupa lumitaw si Mikasa upang iligtas siya at pareho silang nakarating ng ligtas sa itaas ng pader at sa unang pagkakataon nakita ng dalawa ang kalikasan na umiiral sa kabilang panig ng pader at natupad ang kanilang pangarap na makita ang karagatan. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan na mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.